Tanghali noong 1:30, ika-18 ng Oktubre, taong 2025, sa likod ng isang abandonadong lugar sa Barangay Carigsur, Tuguegarao City, habang naglalakad ang isang binatilyong lalaki pauwi sa kanilang tahanan, isang hindi inaasahang kagimbal-gimbal na pangyayari ang kanyang nasaksihan. Sa gitna ng katahimikan ng lugar, natagpuan niya ang katawan ng isang babaeng wala ng buhay, nakasilid sa itim na trash bag. Takot man at nanginginig, agad siyang humingi ng tulong sa kapulisan. Hello, Tuguegarao City Police Station. Sino po ito? Ma'am, may nakita po akong bangkay dito sa likod ng subdi. Dito po sa may abandonadong lugar. Nakita ko po sa may trash bag, ma'am. Sir, kumalma kayo, sir. Maaari niyo po ba sa akin sabihin kung nasaan ang eksaktong location niyo ngayon? Ma'am, nandito po ako sa abandonadong bahay sa high-rise subdivision sa Carig. Pagkatanggap pa lamang ng ulat mula sa tumawag, agad na rumisponde ang kapulisan sa pinangyarihan ng krimen. Sa pagdating ng mga tauhan ng SOCO, agad nilang isinailalim sa masusing investigasyon ang lugar ng pinangyarihan.
Kalaunan, natukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, isang propesor sa kilalang universidad sa Cagayan. Kinilalang si Miss Bina May Narag, 26 na taong gulang. Hindi kalayuan kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima, isang abandonadong bahay sa likod ng subdivision sa Barangay Carig Sur ang natagpuan ng scene of the crime operative. Ayon sa investigasyon, dito naganap ang karumal-dumal na krimen na nangyari sa biktima. Ayon sa autopsy report, nagtamo ang biktima ng 57 saksak sa katawan at iba pang matinding pinsala na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Dahil sa masusing pag-iimbestiga ng mga soko, nakita nila ang posibleng ginamit ng salarin sa pagkitil sa buhay ng biktima. Mayroon ring mga naiwang bakas ng dugo sa pader na posibleng may koneksyon sa pagkamatay ng biktima. Dahil sa maingat na pangalap ng ebidensya ng mga investigador, natukoy ang posibleng may kagagawa ng krimen mula sa fingerprint na na-recover sa leeg at puso ng biktima. Pinsan ko po si May, para na nga po kami magkapatid sa sobrang close po namin. Ang hindi ko lang po inaasahan ay yung mangyari po yun sa kanya. Meron nga din siyang madalas na kinikwento sa akin na nakakausap niya. Halos araw-araw ata kausap niya yun. Kilala ko po si Ma'am Narag. Kabarangay po namin siya at isa po siyang mabait na guro. Nagulat rin po ako na si Ma'am Narag rin po yung nakita ko. Mas lalo pang tumibay ang kaso nang makuha ang CCTV footage malapit sa meeting place ng biktima at ng suspect, isang lugar kung saan sila dapat magkikita. Nandun po kasi kami sa may lumang dormitory. Lagi po din kasi namin yung nagtatambay ni Chef. Tapos bigla na lang po niya akong pinalabit. May nakita po ako nag-aaway na dalawang may parang magkasintahan po ata sila or magkakilala naghihilat po sila. Tapos nakita ko rin yung babae na parang ayaw niya po sumama sa lalaki. Tapos yun na po. Sa tulong ng mga saksi, lumabas ang katotohanang ang suspect ay kapwa guro ng biktima sa parehong universidad, si Jericho Baricawa. Sa pagkakaroon ng sapat na ebidensya, agad na lumabas ang warrant of arrest laban kay Mr. Jericho Baricawa. Mr. Baricawa, you are hereby arrested for killing Miss Bina May Narag. You have the right to remain silent and anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed to you. Do you understand these rights that has been read to you, Mr. Baricawa? Pagkatapos mahuli ang naturang salarin sa karumal-dumal na pagpatay sa gurong si Miss Bina May Narag, ay umamin ang suspect sa likod ng krimen. Ang nasabing suspect na si Mr. Jericho Baricawa ay isang tanyag na guro sa kanilang universidad.
kilala sa mga parangal at papuring natatanggap. Ayon sa kanyang salaysay, maingat niyang pinlano ang pagpatay. Gumamit siya ng peking account, isang huwad na pagkatao, upang makuha ang loob ng biktima. Sa bawat mensahe, sa bawat palitan ng salita, ay unti-unti niyang binuo ang tiwala ni Vina. Ngunit, nang dumating ang isang masipag at dedikadong guro na si Miss Bina Maynarag, nagsimula siyang makaramdam ng matinding insekuridad. Doon na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang pagtatanim ng galit na humantong sa pagpatay. Sinabi nito na dahil sa matinding galit at pagkainggit ay humantong siya sa ganoong aksyon na hindi niya na lubos na napag-isipan. Inamin din ng sospek na tinulungan siya ng kanyang kaibigan na si Kirby Kabawatan, 37 taong gulang, sa pagtapon ng bangkay sa likod ng subdivision. At sa araw ng kanilang pagkikita, isinakatuparan niya ang planong pagpatay sa biktima. I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I've got a message to
give to you. Here come the planes. So you better get ready, ready to go. You can come as you are, but pay as you go. Pay as you go. And I said, okay, who is this really? And the voice said,